Patay ang isang fire volunteer matapos ang sunog na sumiklab sa San Juan City kahapon. Aabot din sa 80 pamilya ang nawala ng tahanan. Si Vel Custodio sa detalye. Pilit na hinihila ang katawan ng isang lalaki mula sa debris ng sunog sa San Juan kagabi. Nag-aagaw buhay na ang fire volunteer. Ulo na lang niya ang nakalitaw ng datna ng rescuer. Dumagan sa kanya ang mga kahoy, yero at bakal. Naka-helmet naman ang biktima, ngunit binasag ito ng bakal na tumama sa kanyang ulo. Sinubukan pang i-revive ang biktima sa loob ng 1 oras. Ngunit binawian din ng buhay. Napasugod ang ilang kaanak ng biktima sa ospital nang nabalitaan nila ang insidente. Namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Kaya nakakalungkot nga eh. Sa amin kasi lumaki yung batang yan. Alaga rin ng kapatid ko. Sa amin natutulog yan. Kasama namin lagi yan pag namamasyal. Yan, oh. Kaya nakakalungkot na nangyari sa kanya to. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi yan sa headquarters nila eh. Kinilala ang biktima na si C.K. Oliver, isang fire volunteer. Nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May 2 bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng pangalawang bahay, is doon na namin narinig yung pag-collapse ng isang buong bahay. Kasi akala namin walang patient na nandun. So pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasama namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamahan namin. Sakit para malaman namin na yung kasama namin is nandun, nabaksakan ng isang structure. Palabas na sana ang biktima matapos maapula ang sunog. Pero nabagsakan siya ng bahagi ng gumuhong terrace. Isa rin ang sugatan sa pagbagsak ng bahay. Swerte na lang at binti lang nito ang naabutan ng pagguho. Nagsimula ang sunog ng 5:40 PM kahapon sa 3 palapag na paupahan sa Barangay Batis. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang loob ng paupahan at mga katabing bahay. Habang ina-assess ko sa yung situation, mayroon kasing oil depot yung Baguio Oil. So yung nag-decide ako na i-tap agad from 2nd to 3rd kasi para protektahan yung oil depot kasi pag yun ang nadamay, mas malaki ang impact ng sunog na mangyari. So kaya umabot ng 3rd alarm yung sunog natin. Nangyari ang sunog malapit sa oil depot. Dito rin tumuntong ang mga bumbero para apulahin ang apoy. Nasa 50 bahay ang natupok ng apoy na aabot sa 1.5 milyon ang danyos. Magpapalipas muna ng gabi ang nasa 80 pamilya sa evacuation center sa San Juan Gymnasium. Nung nagsabi na yung kapitbahay namin na tita baba na kayo, bumaba na kami, wala na kami na isalbang gamit. Tapos bumalik pa ako para kukunin yung mga gamit ng mga anak ko sa school. Nakita ko na dumampi na sa akin yung usok na napakalaki. Kwento ng mga residente, nag-overheat na aircon ang bigsa ng sunog. Pero iniimbestigahan pa ito ng Bureau of Fire Protection. Idineklara ang fire out mag-aalas 8 kagabi. Nagdagdag ng 2 pang evacuation center ang barangay. Ang isa ay para sa isolation ng mga pamilyang may bulutong. Mahigit sa 20 individual ang naka-isolate. Nagpadala na ang LGU at ilang private sectors ng mga pagkain sa evacuation center. May mga tents din ang bawat pamilya. Posibleng abutin ng 2 linggo ang mga biktima sa evacuation center. Base sa tala ng BFP, halos 400 individual ang apektado ng sunog. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.